Nagbigay lang ng electric fan. Oh, di ba? So ito na mga kababayan. Dito tayo. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay si Digong. Sangkot pala sa droga. Lord of Drug Lords pala si Digong. Nako, ito ang patunay mga kababayan. Si Digong ay Lord of Drug Lords. Ito na. Bakit ko ba nasabing si Digong ay Lord of Drug Lords? Ito, mga kababayan ito, nagsalita na. Si, anong pangalan nito? Colonel Asierto. Asierto ba? Isa sa pulis na may hawak ng ebidensya kung paano si Digong may koneksyon sa mga drug lords. Lord of Drug Lords. Ito na. Ako po si Police Colonel Eduardo Paderon Asierto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte. Di ba? Bakit nga ba siya pinapahanap at pinapapatay ni Duterte? Kasi nabisto niya ang kabulastugan ni Digong na protektor ng droga. Yan, sabi ko sa inyo. Tignan nyo yung isiniwalat niya dito. Lahat ng statement niya dito ay nakadokumento ito. Ito. Sa militar at sa kapwa ko pulis, dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Nako. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Nako. Mga personalidad sa illegal na droga. Nako, si Michael Yang, kaharap ni Bongo, si Alan Lim. Nako, binulgar ni Colonel Asierto. Uy, walasak. Hindi ko kailangan magilit ng leeg. Pauwiin mo muna si Digong. Kinakalawang na yung kutsilyo ko dito. Ayaw ko naman magilit na ang kutsilyo ko may kalawang. Di matitano pa ako. Pauwiin nyo muna si Digong bago kayo maghamon sa akin. Puro kay gilit sa leeg. Pauwiin ninyo yung drug lord na Digong ninyo. Na laging nakikita na kasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Ginawa pa nga economic advisor na po nila si Perote. At malamang. Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, si Michael Yang po ay isa pong economic advisor ni Duterte noong panahon na siya ang presidente. So ito po, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ipakita ko sa inyo, syempre maganda yung ating paikot-ikot na di ba? Ay, huwag kang yumuko kay malalaglag ka. Syempre hanapin natin dito mga kababayan. Michael Yang. Ito na si Michael Yang. Mga kababayan. No thanks, wait lang. Michael Yang, Economic Advisor of President Rodrigo Duterte. Ito, sa mga hindi po nakakaalam, si Michael Yang po ay ito po siya. Mga kababayan. Michael Yang is Michael Yang. Ito po si Michael Yang. Sa mga hindi nakakaalam mga kababayan, siya po si Michael Yang. Siya po ang economic advisor ni Digong na drug lord. At nagtatago ngayon at kamakailan lang sa panahon na pinapahuli si Alice Go, nahuli po ang kapatid ni Michael Yang na isa ding drug lord. Alam nyo na mga kababayan. 'Di ba? So ito naman, pagpatuloy natin yung bulgar ni Colonel Asierto. Ito pa. Patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ang mga kampon nito. At upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte.
Unang-una sa lahat, Mm. huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Mm. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Mm. Hindi ako kidnapper. Nako. Wala akong dinukot at Nako. pinaransom ng mga drug personalities, Nako. lalo na ng mga Chinese. Nako. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si GEQ. Nako. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47. At Nako. lalong hindi ako May smuggle pa palang armas. Nako, sino kaya ito? Sangkot ba si Digong dito? Nagtatanong lang po. Hindi daw ito nag-smuggle ng AK-47 na armas at pinamigay sa NPA. Nako, ni minsan, nagtatanong lang ha. Minsan pa naman mga kababayan, may narinig ako na si Digong daw leftist. Nako! nagbigay ng mga baril sa NPA. Oh, nagbigay ng baril sa NPA daw. Hindi ko inagawang search warrant operation Nako. sa Domoy Shabu Laboratory. Nako. Hindi daw siya nang agaw ng warrant operation sa Dungoy Shabu Laboratory sa Davao. Sino ba yung nang agaw ng Shabu na warrant? Commander or supervisor. Oh, ito yun oh. Kidnapper. Oh. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, Oh. lalo na ng mga Chinese. Ah. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si GEQ. Mm. Hindi ako ang direct commander or supervisor Nako. ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Ah. Hindi ko sila tauhan. Grabe Hindi ka, ako Digong. nag-smuggle ng AK-47 Oh. at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. AK-47. Hindi ko inagawang search warrant operation Nako. sa Domoy Shabu Laboratory. Oh. Oh, Dongoy Shabu To my fellow Laboratory daw. PMAers, Oh. especially my immediate upperclassmen, underclassmen, Oh. and my classmate. Oh. All right ako dito. Nako. Mr. Duterte, Oh. may drama pa kayo. Ano? At bakit defensive kayo? Oh. Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante, Oh. deponent ng search warrant. Nako. Gabi ng December 29, 2004, Mm. alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Oh. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory. Nako. Pero hindi ako pumayag. Bakit sinunog? Huwag mong itatanggi ito. Allah. Kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Nako. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Allah. Itanong mo kay Las Cañas. Oh, itanong mo daw kay Las Cañas. Actually, Oh. nalulungkot ako. Nako. Kasi lumapit naman ako sa Senado noon Mm. upang ilantad ang aking intelligence report. Nako, ito ha. Bulgara na ito ngayon. Nako, baka isa ito sa magtestigo dyan sa dahig, ha? Nako. Si Las Cañas at si Matubato, nandun na. Oh. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. Oh, nandiyan pa si Jimmy At ako Guban. pa ang lumabas na protektor ng droga Nako. sa report ng Senate Blue Ribbon. Oh. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, Hmm. IDEA Chief Aaron Aquino, Nako. at pati kay General Oscar Albayalde. Oh. Anong Pero nangyari? Bedma, Oh. Pinasa daw niya yung kanyang mga record kay Bato, kay Albayalde at kay Aquino. Pero dinidma lang daw. Nako. Si ano po ito? Colonel Asierto po ito. Kasama po ito ni Jimmy Guban. Kung naalala nyo si Jimmy Guban, yung nakahuli, magnetic lifter na sangkot si Digong at asawa ni Sara na si Man Scarpio na ikinaso ni Senador Antonio Trillanes na 11 billion worth of shabu na natagpuan sa magnetic lifter na pagmamayari ng negosyo ni Michael Yang. Si Jimmy Guban, naalala nyo? Yung nagsalita at umiiyak nung nakita niya itong si Colonel Asierto. Sabi niya, Colonel, buti, naiyak ako. Sabi niya, bakit? Naiyak ako kasi, grabe, buti nga, buhay pa tayo. Yung kasamahan natin, pinapatumba na lahat ni Duterte. Ito, sa mga hindi nakakaalam, si Jimmy Guban,
Bago natin ipagpatuloy itong video na to, dito muna tayo kay Jimmy Guban. Sa mga hindi nakakakilala, ito talaga matindi ang dito, ang sinasabi. Dinodoro. Oh. Yan si Jimmy Guban. Jimmy, Oh. pag binanggit mo ang pangalan na to, Oh. pag binanggit mo to, mamamatay ka. Oh. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Si The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Oh. Alam namin kung nasaan yung anak mo. Mm. Sa Makati. Madali kidnapin yan. Oh. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Oh. Sino Na daw? halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Oh. Sino? Si Pulong, Pulong, anak ni Duterte. si Mans, Si Man Scarpio, asawa ni si Sara. Michael Yang. Michael I wish Yang. to express my intent to be part of the Nako. investigation. And I undertake to tell the truth and nothing but the truth. Oh. To shed light on the proliferation of illegal drugs. Grabe. Grabe. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution Oh. and placed within the jurisdiction of the House of Representatives Oh. or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life. Oh. And Iba pa tong nilabas niya patungkol ito sa magnetic lifter. Ano nga ba yung magnetic lifter? Yun po yung bilog na mga nakakargo sa negosyo ni Michael Yang na dinadala sa Davao. Na pag-check nila, kasi taga-custom siya tato si Jimmy Guban, correct me if I'm wrong ha. Nung pag-check nila, yung loob ng magnetic lifter, puro milyon-milyon na halaga ng shabu. Oh. So ngayon, ito po si Colonel Asierto. wala silang ginawa. Oh, may binulgar din. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Oh, sino 'yon? Ang tanong, bakit hindi inaksyonan Hindi. ang aking report? Oh, hindi daw inaksyonan yung report Bakit niya. imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, Oh, anong ginagawa? ako ang idiniin ninyo? At pinapapatay. Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Oh, 'di ba? Grabe. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung war on drugs ni Digong, front lang yun. Bakit? Bakit? Ganito yan mga kababayan. Kung talagang si Digong ay galit sa droga, bakit halos sa mga namatay, walang drug lords? Di ba? Bakit hindi niya itutumba yung drug lords? Oh, ito ang sabi ni Digong. Panood ko sa inyo ha. Oh, dito mabubutasan si Digong. Oh, ito ha. Jessica. Jessica Soho Duterte. Oh, eto ha, mabubutasan si Digong dito. Masakit ang ulo ng DDS pag napanood ninyo ito. Eto oh. Nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Ma'am Tet, hello Mga po. tao po. Sino nga kayo? O, kami sa media, mga tao. Yun ho tinatanong. Babaunin mo ito. Oh, ayan ha. Ano ito? Explain ho natin sa ating mga This viewers. is the drug industry Ah. of the Philippines. Hindi Pakinggan ninyo mga DDS sa sakit ulo nyo dito, sunog na sunog kayo dito, hindi nyo alam paano ipagtanggol si Digong dito. Maniwala kayo sa akin. Bobo lang ang hindi marunong magtanggol dito kay Digong. ko ito kaya, puro pangalan yan. Police. Pulis, Ano sabi mga generals, generals, mayors, mayors, governors, governors, may mga congressman dalawang isa Congressman. dito, pati barangay chairman. barangay captains. Ito. Ngayon, Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? kita mo? Nandyan na pala yung mayor, police, congressman, gobernador, barangay chairman. Bakit hindi niya pinatumba? At bakit yung kaya niyang patumbahin ay yung mga sibilyan at mga estudyante, mga minor de edad? Mayroon na pala siyang listahan ng chairman, retired police, general, congressman, gobernador, mayor. Ba't hindi niya pinagpapatay? Bakit? Malaki ba bigay o kalyado niya? Ngayon mga DDS, tanungin ko kayo, paano nyo ito i-explain? Hawak na pala ni Digong ang drug lords, bakit hindi niya pinaghuhuli at bakit hindi niya pinagpapatay? Bakit ang kaya niya lang patayin ay yung mga manghihinang nilalang? Di ba? Bakit walang drug lords na napatay? Ngayon sasabihin ninyo, mabait si Digong. Isipin ninyo, 30,000 ka drug addict
drug victims, drug user ang namatay. Nasaan ang drug lord? Napaka-imposible naman. Caloocan, pinakamarami na listahan sa statistic na maraming pinatay na adik. Napaka-imposible maraming adik, walang drug lord sa Caloocan. Manila, maraming tinumba. Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Parañaque, Makati, Pasay, Quezon City. Napaka-imposible walang drug lord sa Manila. May nabalitaan ba kayo na may drug lord sa Manila na tinumba? Wala. Tanong ko lang, ngayon ninyo sabihin na si Digong ay hindi niya ginawang front ang war on drugs. Gusto ko ikwento sa inyo ulit ha. Ganito kasi yan. Halimbawa ako negosyante. Ang negosyo ko droga. Customer ko, si Juana Franco at si Arman Raquinho. Nandyan sa comment section. Ngayon, umorder sa, yan si Juana at si Juana at si Arman, mga billionaire yan. Oh, meron siyang maraming galamay na mga user at pusher. Meron din dito si Juana, user at pusher, at si Arman. Sa akin sila kumukuha. Ngayon, ang problema, pinapapatay ni Arman yung mga dealer ni Juana. Kasi naaangasan si Arman. Ngayon, magsusumbong si Juana sa akin. Hindi naman po pwede na papatayin ko si Arman. Mawawalan ako ng kliyente. So, ang gagawin ko, ipapatumba ko ngayon sa mga pulis yung mga pusher ni Arman. Kasi si Arman, pinapatumba niya ang mga pusher ni Juana. Oh. So, ngayon ang tanong, bakit puro pusher, puro adik lang ang natumba? Bakit walang drug lord? Kasi pag ipatumba ko ang drug lord, wala akong kita. Alam nyo na, ang totoong kwento. Halimbawa ako si Digong. Ako ang may hawak ng droga. Customer ko, si Juana at si Arman. Oh, si Arman maraming drug pusher. Si Juana maraming drug pusher. Para tumaas ang kita ni Arman, pinapapatay niya ang mga drug pusher ni Juana. Oh, ngayon si Juana nagsumbong sa akin. Oh, ngayon anong gagawin ko? Siyempre, ipapatumba ko yung mga pusher ni Arman. Hindi ko pwedeng itumbahin si Juana at tumbahin si Arman, mawalan akong kita. Oh, ngayon ang tanong mga DDS, kung 30,000 ka-adik ang namatay, bakit ni isang drug lord wala? Huwag niyong igawing rason na pinatay na drug lord si Parohinog. Usamis si Parohinog. Ang Pilipinas ay nagkumpos ng tatlong pulo. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Usamis is part ng Mindanao. So napaka-imposible naman ang Visayas, nandun si Espinosa. Usamis, ang Mindanao maraming city. Hindi lang Usamis. Bakit si Parohinog lang? Bakit walang namatay sa Davao? Oh, walang namatay sa Jensan. Walang namatay sa Misamis Occidental. Oh, bakit sa Visayas si Espinosa lang ang pinatay? Nasaan yung sa Cebu? Nasaan yung sa Bacolod? Sa Iloilo? Oh, nasaan yung sa Bohol? Oh. At higit sa malahat, ang pinakamalaki, Mega Manila. Bakit ni isang drug lord sa Mega Manila walang naitumba? Bakit puro adik lang? Oh, kasi naintindihan nyo na ang kwento ko. Ako si Digong. Customer ko si Arman at si Juana. Mga billionaire yan. Meron silang mga pusher, mga adik. Pinatumba ni Arman ang mga pusher ni Juana kasi naangasan siya sa business. Ang ginawa ni Juana, nagsumbong sa akin, ang gagawin ko, ipatumba ko ang pusher ni Arman. Hindi ko po pwedeng itumba si Juana at si Arman, mawalan akong kliyente. Mga billionaire yan. Alam nyo sa totoo lang, mahirap maghanap ng customer na billionaire, mas mabilis maghanap ng pusher. Ang pusher, pag itumba mo yan, pwede mong palitan bukas eh. Pero yung billionaire na customer, mahirap maghanap ng billionaire na customer. Alam nyo na. Da? Alam nyo na. It's only a front. Kaya nga sabi ni Digong, May mga Congressman dalawa, isa dito, pati barangay captains. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? Nung Pasko, sabi niyo, Diba? Alam nyo na. Alam nyo na. 30,000 namatay na adik. Pero ni isang drug lord, wala. Hindi naman po pwede na sabihin natin, may namatay naman drug lord, Ken, saan? Sa Osamis, tsaka sa sa Leyte, si Espinosa. Bakit? Si Espinosa lang ba? Si Parohinog, ang drug lord sa Pilipinas? Kumusta naman ang Maynila? Sinong may hawak ng droga sa Maynila? May nabalitaan ba kayo? Mega Manila, Metro Manila, may natumbang drug lord? Wala. Nga. Front lang ni Digong ang war on drugs.
'Di ba? Oh, ito ngayon yung sisiwalat ni Asierto. Alan Lim. Oh. Hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Mm. Walang nanakaw na pera ng bayan. Oh. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang i-depensa ang sarili nila kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun. Sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-oath ako doon. May minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako. At ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isa publiko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon. Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, sabi ni Duterte, yan si Gordon, pag nagsalita yan, magdala ka ng payong. Bakit? Kada speech yan, lumilipad ang laway. Naalala nyo? Magdala ka ng payong kasi makakaligo ka ng laway. Sabi ni Digong yan. May ebidensya din ako yan. Gusto nyo makita? Hindi tayo fake news. Kaya noon, hawak ni Gordon ang kaso na to ni Colonel Asierto. Kaya ang sabi ni Duterte noon, huwag niyong paniwalaan yan si Gordon. Mag-ingat-ingat kayo. Kapag kayo nanood, mag-speech yan, magdala kayo ng payong. Kasi tumatalsik ang laway niyan pag nagsasalita. In-expose ni Gordon, magkano ang nawala na pera sa Parmali? 11 billion na bulsa nung panahon ni Digong. Kaya yung sako-sakong pera, sabi ni BBM, wala sa kanila ang sangkot sa pagbulsa sa sako-sakong pera mula sa pera sa krisis ng pandemya, pinagsamantalahan. Kasi ang sabi ni Montulfo, merong 1 billion pesos na iwan sa kwarto ng Malacanang. Ngayon, 100 milyon bawat bag na duffel bag, 10 bag po yun. So 100 million per bag. So 10 bag is equivalent to 1 billion. Yun po yun ang sinabi ni BBM na wala sa kanila ang sangkot sa nakaw na sako-sakong pera mula sa pinagsamantalahang krisis ng pandemya. Naalala ninyo nung speech ni BBM sa Cavite? Yun. Nasabi ni Ramon Tulfo, nilabas niya. Ito yung sabi ni Digong about kay Gordon. Ayan si Gordon. Digong ito. Digong to Gordon. Makikita nyo naman to dito Lalo kayong hirap dahil wala kang pambili. Will you shut up right now? Do so. 11 billion. Ito Do so. 11 billion.
So far, that's how far we've got. 11 billion, principally because, even though Busman are now saying the hospitals in Mindanao never received the supplies. Ba? 11 billion ang nawala. Ano man? Gordon, Ayan ah. Gordon, Oh. may sabihin lang ako sa iyo. Oh. Yung ano lang ang pagkatotoo sa pagkatao mo Mm. at pagkatao ko. Oh. Alam mo, Gordon, wala akong presidente. Wala akong lahat. Sildo ko lang. Wala. Alam niyo mga kababayan, sabi ni Duterte kay Gordon, matatawa kayo. Ito yun ah. Saan ba yun? Saan na ba yun yung binaboy ni Duterte? Nakita ko yung Ayan nagsalita ka. Oh, si Gordon yan. Nakita ba ninyo yun? Oh. Sana yung pulis. Mm. Sasalita siya sa stage. Mm. Kaya kung magpunta kayo sa mga rally nandyan si Gordon, magdala kayo ng payong. Oh. It's circulating around. Nag-i-speech siya, tapos yung nagkumukuha ng video, nandito talaga sa harap niya sa baba. Mm. At makita mo yung laway ng buang, Oh. parang umuulan. Ah. At nakita ko yung nagsalita ka. Nakita ba ninyo yun? Sana yung pulis. Sabi ko nga sa inyo, dati kapag may kumalaban kay Duterte, unang sasalubong sa iyo mga vloggers. Katulad kay Laila de Lima, kung naalala ninyo kung paano siraan ng mga vloggers si Duterte noon si de Lima. Kumakalat yung video na 6 video ni de Lima, pinakalat ng mga vloggers. Yun yung Junel. Nawala yung topic na pagbibenta ni Digong sa West Philippine Sea kasi natabunan doon sa Junel issue. Tapos, lahat ng mga drug lord, kinukuntsaba nila, aminin niyo na si de Lima ang protector ninyo. Pag hindi kayo nagsalita, papatayin ko yung pamilya ninyo. So, napaamin si Kerwin Espinosa, isa sa nagdiin. Si Hilbert Kulangco, napadiin din na si de Lima daw ang drug lord nila. Drug protector. Ending, nakalaya si de Lima ngayon. Di ba? Tapos ngayon, kinalaban ni Gordon si Digong, alam yung sagot ni Digong, ikaw nga, pag nagsalita, tumatalsik-talsik ang laway. Bakit nakalaya si de Lima kung talagang protector ng droga si de Lima? At bakit si Digong ang nakulong ngayon? I-search nyo lang. Ako, bago ako nagsalita dito, on the spot. Kung ano yung nakita ko noon, pwede kong i-rewind ngayon. Kasi ang may hawak nito, sa kaso ni Digong, na nireklamo ni Asierto, si Gordon. Ang sagot lang ni Gordon, wag mo na akong kalabanin, Gordon. Hindi totoo yan. Hindi ako protektor ng droga, wala akong ninakaw. Ikaw nga, yung laway mo, tumatalsik-talsik. Yun lang, tawanan na ang tao. Wala lang naniwala kay Gordon. Kasi sa laway pa lang, tumatalsik-talsik daw eh. Ito yun. Nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan. At lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito. Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protektor nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si retired. Di ba? Mga kababayan, narinig nyo na. Binulgar na ang baho ni Digong. Ngayon, balikan natin. Kung makasalanan si de Lima, bakit nakalaya? Yun lang ang tanong ngayon eh. Kung makasalanan si de Lima, bakit nakalaya? Ngayon, sabi ni Asierto, pinapapatay ako ni Digong. Sabi ni Digong, kung pinapapatay kita, ba't buhay ka pa? Malamang nagtago.
Kaya kung hindi siya nagtago, matagal na siyang patay. Kaya, kaya papatay kita, ba't buhay ka pa? Ganun ang sagutan ng mga luslus. Yan yung sagot ng mga luklo. Oh, ganyan talaga ang isasagot ng mga taong guilty. Ito lang isipin yung mabuti mga kababayan. Kung hindi guilty si Digong, bakit halos hampasin niya ng microphone si Trillanes? At nung pinapapirma siya ni Trillanes ng waiver, para kalkalin yung kanilang mga bank accounts. Bakit sabi ni Digong, anong kapalit, sir? Sampalin ko siya sa publiko. Lulo. Wala na dapat lulo, wala na dapat sampal-sampal, pirma na lang eh. Ba't ayaw pumirma? Ngayon tanungin ko kayo ng mga kababayan, magkanong bayad ni Digong sa abogado niya doon sa Netherlands? 5 abogado yan, 2 lang pinakita, yung 3 hindi pa. 140 million a month, ayon sa Rappler. So 2 na, 280 million na a month. Kung tatagal siya ng 30 years, magkanong babayaran niya doon? Kung buhay pa siya noon. Kaya mga kababayan isipin yung mabuti, napakarami nilang pera, anong negosyo nila? Bakit ayaw? So nagpapatunay at nagpapahiwatig na yung hawak ni Senador Antonio Trillanes na ebidensyang patungkol sa marami silang pera, ito totoo. Doon pa nga lang sa pagbayad yan ng abogado, magkano? Milyon-milyon a month. Meron silang pera So ibig sabihin, yung nilabas ni Trillanes na mga bank accounts and 41 properties, totoo. So yun lang. Mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan.